Gaya ng inaasahan ay nanalo ang TNT Tropa dito sa NLEX Road Warriors. Wala naman talagang naniniwala na tatalunin itong NLEX itong TNT ng isang game lamang. At dahil dito magkakaroon ng winner take all itong TNT at ang NLEX. Pero maraming fans ng NLEX ang nagrereklamo doon sa officiating dahil pabor daw ito dito sa TNT. Partikular na laging na foul trouble ang aga-aga itong si Robert Bolick at yung import nila na si Cady Lane. Kumpara dito sa mga nilalaro ngayon nitong TNT na hindi man lang na foul trouble daw yung mga key players nila. At yan ang dahilan kung bakit itong TNT ay nanalo dahil wala si Robert Bolick doon sa mga crucial plays. Partikular na tinutukoy daw ng mga fans ng NLEX yung goaltending ni Bol na hindi tinawag ng mga referee. Ang nangyari dahil dun sa goaltending na hindi tinawag, nagkaroon ng foul ito si Robert Bolick at yun ang dahilan kung ba't siya na-out dun sa game. Sabi nila kung hindi na-out si Bolick, baka nanalo pa ng NLEX Road Warriors. Ganun pa man, sa tingin ko tapos na yan. Sabi nga nila, wala nang mangyayari kung magpaprotesta man ng NLEX at sabi nga ng ibang mga cynical na mga observers dyan, talaga namang ang plano dito ng MVP Group ay ipanalo itong TNT Tropa. Kaya nga nagpatalo raw ang TNT sa Hinebra para itong NLEX ang kanilang makalaban. Kaya naman hindi na nakapagtataka na itong NLEX talaga ay dehado kahit sila ang number 1 seed. Dahil kung titignan ninyo yung record, 2 beses nang tinalo nitong TNT itong NLEX Road Warriors sa quarterfinals. Kaya kung matatalo ulit ng NLEX dito, wala nang magtataka talaga dyan. Mas makakagulat kung manalo itong NLEX kontra sa TNT ngayon. In any event, kung gusto ng NLEX talaga makapasok sa semis, kinakailangan nilang talunin ng TNT sa susunod na laro nito. Ang San Miguel Beer naman daw ay posible na gumawa ng isang malaking trade bago magsimula yung laban nila kontra dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Plano ng kampo ng SMB na ma-acquire yung draft pick ng Titan Ultra para naman mapalakas yung posisyon nila sa susunod na draft. Inaasahan kasi na itong Titan Ultra yung draft pick nila magiging mataas dahil hindi sila nakapasok sa playoffs ngayong conference na to maski na noong All Filipino. Dahil dito, nagkaka-interest ngayon ng San Miguel na makuha yung draft pick nitong Titan Ultra para magamit nila at makapag-draft sila ng isang mahusay na point guard. Iyan daw ngayon ang pinaplano ng SMB, lalo na at nakikita nila na mukhang magiging maganda talaga ang kalalagyan ng kanilang posisyon kung makakakuha sila ng isang mahusay na point guard. At yan ang dahilan ngayon kung bakit itong SMB talaga ay nagpaplano na gumawa ng hakbang para ito'y masakatuparan. I-offer daw ng San Miguel na kapalit itong si Geronte at posible na isama na rin nila itong iba pa nilang mga bench players katulad ni Chris Miller. Yan daw ang ibibigay nila sa Titan Ultra para matuloy ang nasabing trade. Samantala naman, pagdating dito sa kanilang playoffs kontra dito sa Rain or Shine, lalong kabado sigurado ngayon itong si Coach Cheng Yao dahil nakita niya ang ginawa nitong NLEX at nitong ng TNT at ng Magnolia. Naka-force sila ng winner take all sa serye kontra naman dito sa Meralco Bolts at sa NLEX. Kaya malamang itong San Miguel ganyan din ang pipilitin itong gawin. So tignan natin kung matutuloy nga yung ganitong sitwasyon na magkakaroon ng winner take all itong San Miguel at ang Rain or Shine. Tiyak, yan ang aabangan ng marami dahil very important ito para dito sa SMB. Ang Converge Fiber Access naman ngayon ay magkakaroon daw ng marami pa na mga pagbabago doon sa roster nila. Naibalita na natin kahapon na posibleng umalis na raw itong si Jacob Lau sa Converge Fiber Access at lumipat sa Titan Ultra. Pero meron ding ibang balita pa na lumalabas na baka meron pang mga player changes na mangyari dito sa Converge. Alam natin na isa doon sa sinabi ni Coach Delta Pineda ay gusto nilang makakuha ng mas mahusay na import sa Governors Cup. Yan naman talaga ang importante pagdating dito sa Governors Cup. Makakuha ka ng mahusay na import, given na yan. Pero mukhang kinakailangan daw ng Fiber Access ngayon ng additional pa na mga personnel para maging mas maganda iyong kanilang roster. Maraming mga players daw na posible na kunin itong Converge ngayon pero magdedepende na lamang yan kung magkakaroon sila ng kasunduan doon sa mga teams na kanilang kakausapin.
Pero mukhang ang plano daw nitong Converge Fiber XS talaga ay maging mas maganda yung kanilang lineup para naman maipakita na sila talaga ay magiging serious championship contender. Pag ito raw ay nagawa nitong Converge Fiber XS, sigurado na magiging mas malakas yung team nila. Siyempre ito naman Converge, alam natin na seryoso yan dito sa plano nila na mag-champion talaga, at kung magagawa nila yan sa susunod na conference sa pamamagitan ng mga trade, hindi magdadalawang isip ang management. Kaya nga sila gusto mag-trade talaga dahil sila yung team na inaasahan ng marami na magiging challenger dun sa dominance ng SMB at MVP group. So, itong Converge ngayon, posibleng gawing trade bait daw. Itong sila Mikey Williams, si Archie Concepcion at pati na si Jonel Policarpio. Yan lamang daw yan doon sa mga players na gustong i-trade ngayon nitong management ng Converge Fiber XS para maging mas malakas sila. Ang Magnolia Hotshots naman ay ang ganda nung ginawa kahapon. Nakalamang sila ng 19 points kontra dito sa Meralco. Nakahabol ang Meralco. Pero nakabawi ang Magnolia at pinakita nila yung kanilang maturity sa pamamagitan ng kanilang panalo. Nakita nga natin, sinabi ni Coach L.A. Tenorio na doon mo talaga makikita na walang duda na malakas talaga itong Meralco Bolts. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala talaga na magiging ready na sila dito sa mga susunod pa nila na magiging laban. Kaya nga kung ikaw itong Meralco Bolts, kinakailangan talaga na siguraduhin mo na iyong magiging laro mo ay 100% focus mula umpisa hanggang huli, dahil itong Magnolia hindi nagpapabaya. Kaya nga kung itong Magnolia, nagawa nila yun na ipakita na kahit naubos yung lamang nila ng 19 points ay hindi sila mararatel. Abang maganda yan para dito sa kanilang roster. Kaya nga kung ikaw itong hotshots talaga, kinakailangan na sa susunod na game, winner take all na yan. Yan mo talaga makikita kung ano yung magandang gagawin ditong Rain or Shine ngayon. Kinakailangan lamang talaga na masiguro nila na hindi sila magkakaroon ng panghihina dito sa endgame. Dahil yan ang importante dito sa PBA quarterfinals na may twice to beat yung kalaban mo. Pero ngayong na-equalize na o wala na twice to beat itong Meralco, masasabi natin na lamado ang Magnolia sa susunod na game, dahil syempre nasa kanila ang momentum at yan ang dahilan kung ba't marami naniniwala na kaya nilang manalo. Naging crucial para sa Magnolia yung laro ni Jerome Lastimosa pati na ni Xavier Lucero, at yan ang magiging crucial din pati na yung labanan ng mga imports na sila Clint Chapman at itong si Marvin Jones. Kung ikaw ang Magnolia, kinakailangan lamang siguraduhin mo na yung gagawin mo nung game 1 ay ganun din ang gagawin mo dito sa winner take all para naman hindi na makahabol ulit itong Meralco Bolts. Binabati natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Jonel Alagon, Katsakino Dokusin, Monte Guzman, Malyaring Mascareñas, pati na rin si RG Bueno, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Edwin Carmona Jr., si Judy Villarosa, si Monte Guzman at ang iba pa.